sila ay nagsusumikap na gumising ng maaga upang maipangtustos lamang sa pang-araw-araw na gastusin. They are not just holding a manibela, they also hold the families, lives, dreams, and futures. Imbes na sumuko, sila ay nagpatuloy. Nagpatuloy para sa pangarap at kinabukasan ng kanilang pamilya. Araw-araw ay nasa kalsada. Tinitiis ang gutom, pagod, init at trapiko para lang makapag-uwi ng kita. Hindi lang pasahero ang kanilang dinadala, kundi ang pangarap din ng bawat estudyanteng gustong makapagtapos, ang pag-asa ng manggagawang gustong makauwi at ang dasal ng pamilyang naghihintay sa kanilang pagbalik. Para sa marami, simpleng sakay lang ang jeep o tricycle. Pero para sa mga tsoper, ito ay araw-araw na laban. Laban sa trapiko, sa mataas na presyo ng gasolina at sa hamon ng kabuhayan. Sa bawat kilometro ng kanilang pagmamaneho, nakataya ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Hindi ito biro dahil sa bawat kita na natatanggap nila ay katumbas na gastusin. Ang kanilang kita minsan sapat, kadalasan kapos at kahit pagod na, wala silang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Dahil kung titigil sila, wala silang kita at wala silang panggastos sa pang-araw-araw na pagkain. Bawat araw, milyon-milyong Pilipino ang bumabiyahe papuntang paaralan, trabaho at iba't ibang destinasyon. Sa mga kalsada, nakatala ang kwento ng bawat pasahero. Para sa mga tsoper, ang bawat araw ay laban. Gising bago sumikat ang araw at uuwi ng pagod at kaunti ang kinita. Katulad ng ibang mga tsoper, isa din si Kuya Bianson na lumalaban sa init para lang makaahon sa hirap ng buhay. Ano po pangalan niyo? Sabelo Bianson Jr. Ilang taon na po kayo? Pati ba yun? 65. Magkano po ang kinagita niyo sa isang araw? Ngayon? Hindi pare-parehas. Minsan may... Basta nakapagbiya ko sa asawa ko ng 1,000 araw-araw. Okay. Paano niyo po na pagkakasya yun sa isang araw? Lalo na po ngayon na sobrang mahal ng bilihin. Asawa ko nagbabudget. Hindi ako. Basta binibigay ko lang sa kanya. Inaano sa mga anak namin, pag-aaral. Bago ng mga anak. Gaano na po kayo katagal na namamasada? Nung nagmaneho ko, 1997. Grabe. Ganun na po. Nagsimula na nagmaneho ng jeep. Wala pa akong jeep noon. Wala pa akong sarili. Ngayon po meron na. Meron. Kahit po ba mainit or maulan, tuloy pa rin po yung biyahe? Oo, siyempre. Yun ang nabubuhay namin eh. Doon ako kumuha ng pinanggagastos namin sa araw-araw. Mga baon ng anak ko sa pag-aaral. Doon ko lahat kinukuha yun. Kung may mensahe po kayo sa mga kapwa nyo driver, ano po ito? Bilang isang jeepney driver, kailangan ko isang jeepney driver ka, kailangan malawak ang pasensya, samahan mo ng sipag at tiyaga, at may sa itaas. Hindi lang ang mga jeepney driver ang hindi sapat ang kinikita, kundi na rin ang mga laging halos walang pahingang namamasada, ang mga tricycle driver. Ang kaunting perang kinikita ay kulang pa sa mga gastusin, tulad na lamang ng gasolina at pagkain na madalas na nagre-resulta sa kakulangan ng pera para sa likod ng iba pang pangangailangan. Kasabay ng init at mahabang daloy ng trapiko at sa araw-araw ng pamamasada, araw-araw din sila nagkakaroon ng kita. Ang tanong, magiging sapat ba sa kanilang pamilya? Ating kilalanin si Kuya Rizal na isang tricycle driver dito sa Arienda. Kuya, ano pong pangalan niyo? Ako si Rizal Dumago Dayaw, Ilang taon na po kayo? 27 years old.
Kuya, may binubuhay po ba kayong pamilya o anak na pinapaaral? Sa ngayon, sa lukuyan ay hiwalay ako sa asawa at meron ako isang anak at isang babae at ang edad niya ay 5 taon. Magkano po ba yung kinikita nyo sa pang-araw-araw? Sa pang-araw-araw na kitaan, hindi bababa ng 500 at hindi rin tataas ng 1,000. Kaso usually, ginagamit natin yan, yung kinikita natin sa pambili ng gatas, pagkain sa araw-araw, syempre yung pambayad na rin ng upa at ng kuryente, tubig. Paano po kapag, kunwari po yung panahon, maulan? Sa maulan na panahon, syempre, normal na yan, yung matumal lang biyahe. Syempre, iniiwasan din ng mga ibang pasahero na mabasa rin sila sa ulan, yung mga katulad ng mga bagyo, ganyan. Sa mga baha na rin. Paano naman po kapag minsan matumal or dagsaan po ng mga tao? Pag matumal, ayun, talagang normal na yan kasama sa hanap buhay yan. Kung may kalakasan na biyahe naman, yun, mas mapalad sana kung ganun araw-araw para hindi lang kami naka-stable sa 500 na pinamababang kita, mas higit pa sa 1,000. Nakakasagabal po ba yung traffic sa pamamasada nyo? Natural, grabe. Ilang oras ginugugol namin yan sa kalsada bago mabante. Siyempre, yun po yung I know yun po yung isa sa mga problema nyo sa kalsada, yung traffic nga po. And then, paano po nakaka-affect kaya sa mga pasahero nyo yung traffic? Apektado din ng pasahero kasi siyempre sila, nagdagdag din sila ng oras para sa travel time nila. Yun lang. And then, ano po, how about, sa kinikita nyo naman po sa araw-araw? Sapat lang. Sumobra na ng konti, okay na. Ang kaunting perang kinikita ay kulang pa sa mga gastusin, tulad na lamang ng gasolina at pagkain na madalas na nagre-resulta sa kakulangan ng pera para sa likod ng iba pang pangangailangan. Nagtanong kami sa ilang mga pasahero kung gaano ba kaimportante ang mga tricycle driver at jeepney driver sa kanilang buhay. Ang kanilang mga sagot ay maaaring mapangiti ang isang driver na ang nararamdaman na ngayon ay pagod sa kanilang pamamasada. Ating kilalanin si Ate Jan na isang estudyante na araw-araw bumabiyahe. Ano pangalan nyo po? Jan po. Jan. Ilang taon na po kayo? 16 po. Junior? 17. 17. Senior high po. Senior high. Sa araw-araw nyo po, araw-araw po ba kayo na bumabiyahe? Papuntang ano? Opo. Papuntang bahay tsaka po school din pa. Opo. Ano po yung nagiging epekto po ng traffic sa inyo? Parang kapag umuwi po ako, parang mga 2 hours po ako nakaka-uwi. Parang yung biyahe po 2 hours dahil sa traffic po. Kasi paminsan yung traffic lights po, mapinsan like sira, ganun. Tsaka yung mga traffic enforcer po, parang mas pina-prioritize nila yung ibang lanes kasi sa lane na dinadaanan ko po. Ano po yung masasabi niyo po sa kapwa ninyo estudyante na bumabiyahe din po araw-araw? Kapag papasok po kayo, maganda na gumigising kayo ng na maaga para hindi nyo maranasan yung traffic. At pag-uwi naman po, make sure po na umuwi po kayo kaagad. Wag po kayo magpagabi kasi mahirap po talaga pag rush hour. Ano po masasabi niyo po sa mga drivers na ulan-init na bumabiyahe po? Sana po na mag-ingat po sila palagi kasi alam ko po na mahirap po talaga. And nakikita ko po kasi na bumibili sila ng tubig, ganun. And since sa panahon ngayon, tag-ulan, and paminsan uminit din, sana mag-ingat po sila sa pagdadrive nila and sana okay lang po sila. Sa likod ng manibela, hindi lang trapiko at init ang kanilang pasan. Nandoon ang bigat ng pangarap at pag-asa para sa pamilya. Pangarap na umaandar at umuusad pa kunti-kunti. Sa bawat pag-ikot ng manibela, may kasamang kwento ng hirap at pag-asa. At sa bawat kilometro, isang paalala na ang ating paglalakbay ay hindi magiging posible kung wala sila. Sa bawat ngiti nilang ipinapakita, may mas malalim pala itong pinanggagalingan. Sinasabi ngang, a day of sweat is worth their respect. Sila ang mga tahimik na bayani ng kalsada. Ang manibela, simbolo ng sakripisyo, tibay at pagmamahal.